Mga kapatid na pari at diakono, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso, City Mayor of Manila, mga deboto ng ating Panginoong Hesus ng Santo Sepulcro, mga parishioners ng San Fernando de Dilao Parish, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Salamat sa Diyos at muli niya tayong tinipon sa araw na ito ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng ating parokya. Binabati ko ang bawat isa sa inyo ng isang maligaya at mapagpalang kapistahan ng ating Panginoong Jesucristo ng Santo Sepulcro. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng Kanyang biyaya sa ating lahat. Katulad ng tugon sa ating salmong tugunan, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Nagdiriwang tayo ng kapistahan ni Jesus, ang Panginoon ng Santo Sepulcro, dahil hindi natin nalilimot ang mga dakila at mabubuting ginawa ng Diyos sa ating buhay. Bagamat may paghihirap, pagtitiis, mga suliranin, pagsubok, karamdaman at iba't iba pang unos na hinaharap natin, huwag nating kalimutan na marami pa ding biyaya ang ibinigay sa atin ng Diyos. At sa hindi natin pagkalimot, napupuno ang ating puso ng pasasalamat sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kabutihan at biyaya. Mga kapatid, huwag nating kakalimutan ang Diyos, sapagkat sa oras na kinalimutan natin ang Diyos, madali tayo mahuhulog sa kasalanan. Ganyan ang nangyari sa mga Israelita sa ating unang pagbasa. Nainip sila sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Kaya naman, nagreklamo sila kay Moises. Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Ang mga salitang ito ay nagpapakita na nakalimutan ng mga Israelita kung sino ba ang Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto. Dahil na lamang sa inip, gutom at uhaw, nakalimot na sila sa Diyos. Nakalimutan na nila na ang Diyos ay makapangyarihan, mapagmahal at nagliligtas. Isang nakakalungkot na katotohanan sa ating panahon ngayon ay ang pagkalimot sa Diyos. Ipinapaalala sa atin, to lose the sense of God is to lose the sense of sin. Kapag kinalimutan natin ang Diyos, wala na ding basihan ng tama o mali, matuwid o baluktot, moral
o immoral. Kapag kinalimutan natin ang Diyos, hindi na malayo ang kasamaan at kasalanan. Kaya mahalaga na palaging may puwang ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay laging nasa ating isip at alaala. Hindi lang kapag nagdarasal, nagsisimba, o nasa loob ng simbahan. Kahit sa bahay, sa trabaho, sa paralan, kahit ano ang ginagawa mo, kahit sino ang kasama mo, dapat palaging nasa isip mo ang Diyos. At ang alaala ng Diyos ay siyang gagabay sa iyo sa tamang landas. Kung ang paglimot sa Diyos ay nagdudulot ng kasalanan, ang paglimot naman sa sarili ay nagdudulot ng kaligtasan. Ito ang ipinakita sa atin ni Jesus ayon kay San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon, na hinubad ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nilimot ni Jesus ang kanyang sarili, kaya siya ay naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Ang tao nang iniisip lamang ay ang sarili, hindi magpapakumbaba at hindi susunod. At ganyan din ang pagsunod at pagtalima. Ang isang taong puro sarili ang iniisip, ang gusto niya, palagi siya ang masusunod. Kung si Jesus nilimot ang sarili, ito ay dahil ang Diyos Ama din nilimot ang kanyang sarili. Narinig natin sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung inisip ng Ama ang kanyang sarili lamang, hindi niya ibibigay ang kanyang anak para sa ating mga makasalanan. Sinong ama ang hahayaan ang kanyang anak na maghirap, masaktan at mamatay? Pero dahil sa pag-ibig para sa atin, hindi niya ipinagdamot si Jesus upang hindi tayo mapahamak. Hinayaan ng Ama na si Jesus ang mapahamak. At ito ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay pagkalimot ng sarili para sa iba. Mga kapatid, pagmasdan natin si Jesus, ang Panginoon ng Santo Sepulcro. Si Jesus na namatay at nakahimlay sa libingan, ang bunga ng pagkalimot ng tao sa Diyos. Pero si Jesus, sa kanyang Santo Sepulcro din, ang larawan ng pagkalimot sa sarili para magpakumbaba at sumunod sa kalooban ng Diyos. Siya din ang larawan ng pag-ibig ng Ama na kinalimutan ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Sa tulong ng panalangin at halimbawa ni Maria, ang Mahal na Birhen ng Candelaria, at ni San Fernando, nawa ang bawat isa sa atin
ang bawat isang deboto ni Jesus ng Santo Sepulcro at ang bawat tagapako ay maging misyonero. Sa mundo na nakakalimutan o pilit kinakalimutan ng Diyos, sa mundo na ang inaalala at mahalaga lamang ay ang sarili, ibalik natin ang alaala ng Diyos upang tayo ay maging sambayanan na kahit kailan hindi lumilimot sa dakilang gawa ng Diyos.